And this is our Real Talk 101 episode 48, Thursday. Okay. Here we go. Kuha tayo dito ng isa. Tapos, ano naman natin, pag-usapan. Doon naman sa nakakapanood nito, kung hindi ka nakaka-resonate, huwag kang magalit. Kasi general reading ito. Kung gusto mo talaga na magkaroon ka ng specific sa'yo, ay magpa-private reading ka. Yun yung dapat doon. Okay? Ito. Freedom. talaga freedom. O, di ba? Kakasabi ko lang eh. Okay. This is a horse. You must break out of any limitations that are holding you back, and whether they are self-imposed or put on you by other people or society, break free and run faster towards your dreams. Diba? Kasi, pakawalan mo yung sarili mo. Yun yung pinakasimpleng advice. That's the real talk right there. Alam mo kung bakit? Kasi kung mananatili ka, makikinig ka sa sinasabi ng ibang tao, masaya ka ba? Kung ikaw yung tipo ng tao na yung gusto mo is i-pursue yung singing career mo, and then sinabi ng magulang mo na mag-doktor ka kasi lahat tayo doktor, susundin mo kasi ayaw mong masaktan ang magulang mo. Pero handun pa din sa dulo, mahuhuli ka pa rin ng magulang mo na panakaw-nakaw yung paglabas mo sa gig. May gig ikaw, di ba? Ganon din lahat-lahat, no? So, when it comes to relationship, real talk, kung kayo ay committed na, in a relationship na, or married na, and then, nasa punto kayo, real talk, no, na natutokso kayo sa ibang tao, or mas nagkaroon kayo ng maturity sa buhay ninyo, at na-realize ninyo na meron pa palang ibang tinitibok ang puso ninyo. Parang kayo, gulong-gulo kayo kasi siyempre married ka di ba? Pero alam niyo kung siguro yung pinaka madali, no? Aminin mo sa sarili mo at doon sa asawa mo, sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, sa magulang mo na ganyan ang sitwasyon mo. Kaysa naman malaman nila sa iba, machismis sa iba, di ba? Ganun, that's the real talk right there. At siguro yung pinakamaganda ko ditong ma-cite na example maliban sa isang relasyon is the identity, no? Kasi nung una, di ba, kalimitan, a decade or two from way back, 1980s, di ba, 1990s, hindi tanggap ang mga kabaklaan at katomboyan sa society. Kaya yung iba, they don't wear cross dresses, no? Wala silang ganon. They don't even use makeup sa outside world kasi hindi sila tanggap. And then binubuli sila, binibigyan sila ng masasakit na salita na kung ano-ano, alam nyo yan kasi yung minsan naririnig, nakakita natin wala naman silang ginagawa, hindi naman din nila tayo pinapakialaman, 'di ba? Kaso nga lang, sila yung tipo ng mga tao na mali yung kaluluwang na ibigay sa kanila. So, sa katawang lalaki, may kaluluwang babae. Sa katawang babae, may kaluluwang lalaki. No? Pero alam nyo, hindi naman kailangan talagang yan. Hindi naman kailangan talagang gawing big deal. Kasi, kahit ano pa man din yung kasarian, kung tawag nito, real talk lang wala magalit kahit anong kasarian mo, kung matigas talagang ulo mo, matigas talaga kung pasaway ka, basagulero ka, kahit sabihin natin kung ano pang bisyo mo, kasi wala naman sa gender yung bisyo nasa pagkatao mo talaga, likas na sa sarili mo yan. So, real talk, kailangan mong pakawalan ang sarili mo. Kasi, halimbawa, yung mga lasinggero ulit. Di ba pag may problema ka, diretso ka lasing. Maglalasing ka, lalabas ka, magre-rebelde ka.
Pag uwi mo, tapos na ba yung problema? Di ba hindi? That's the real talk right there. So, imbes na i-google mo yung pagsasayang ng oras mo at pagsasayang ng pera mo doon sa labas, na yung problema mo kasama mo sa bahay, kausapin mo na lang siya. Wala ka pang gastos, wala ka pang hangover, no? Ganun. So, kung yung problema mo is nandiyan sa loob ng bahay mo, asikasuhin mo, kausapin mo. Huwag mo na ikwento sa labas. Tapos, babalik din sa loob. Para ka sirang plaka pag ganun, di ba? Ba't kasi sasabihin pa ng asawa mo, sasabihin pa ng magulang mo, kapatid mo. O ba't ka pa lumabas? Ba't mo ikwento sa kanila? Ba't di ako diniretso mo, di ba? Ganun yun. So, di ba, meron namang mga anak na may guts talagang aminin sa magulang nila na bakla sila, tomboy sila, na ayaw nila sa ganito, ayaw nila sa ganoon, di ba? Kung kayo naman din yung magulang na nakatagpo kayo ng anak, real talk, na ganyan din lang kadiretso magsalita, ay wag nyo sapakin, wag nyo suntukin. Magpasalamat nga kayo na kahit nanginginig ang buong katawan niyan, yung parang siguro, pakiramdam siguro nila, yung parang nasusunog na yung kaluluwa nila, di ba? Bago sila uupo, lalong-lalo na kung alam nila yung magulang nila, disciplinarian. Doon, talagang, ewan ko lang, hindi ko ma-imagine siguro yung takot ng mga anak, no? Pag ganun, no? Tapos kung ikaw naman yung married, no? Kasi alam mo, yung kalimitan, na hindi sila, yung kasal, yung married couple na hindi nila na-enjoy, yung pagiging binata, pagiging dalaga, no? Yun yung mga tipo ng tao na pagdating ng mga 30s nila, 40s nila, they realize the inner child still exists. Kasi hindi nila naranasan na hindi nila naranasan na sumama sa grupo, i-enjoy ang buhay, no? Hindi nila naranasan na makumpleto yung adulthood, adolescent side nila. Dahil nga maaga silang nagkaroon ng asawa, nagkaroon ng anak, nagkaroon ng mga obligasyon, and then parang na-shortcut ang buhay nila. Kaya sila nagkakaroon ng temptation to try and be curious. Hindi lang sa pambababae, sa panlalalaki, kundi pati sa mga bisyo at sa mga bagay na hindi nila natikman at naranasan at nalasap noon. So, ang daming factors dyan. But yung punto dito ni universe is you have to set yourself free para makamtan mo ang peace of mind, hindi para mag-wild ka sa labas, no? Kasi kung yung ibang tao lang palagi pakikinggan mo, wala. Tapos sasabihin mo nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Wala. Kasi dito sinasabi, run faster towards your dream. So, ibig sabihin, i-max out mo yung energy mo, yung ideas mo, yung creativity mo. And then, ando dun yung perseverance, hardship, and sacrifices eh. So, ibig sabihin nun, if you are aiming with your dreams, iset aside mo muna yung mga toxic. Iset aside mo muna yung mga sagabal sa plano mo. So, kung sa tingin mo, yung pagmamahalan or yung love is one of the sagabal thing, you take that off first. Kasi, yun yung gusto mo di ba? Halimbawa, gusto mo umunlad ang buhay mo, mabigyan ng magandang buhay magulang mo, matulungan kapatid mo, magkaroon ka ng sarili mo munang freedom, no? Kasi kapag may asawa ka na, hindi ka na makakabili ng gusto mo. Yung sahod mo magiging partida. Ang daming mapupuntahan. So, yun yung ina-advise ko lagi sa iba, real talk. I-enjoy mo muna sarili mo. By the time na kontento ka na at sa feeling mo na din, nabili mo na, natikman mo na lahat, na ano mo na lahat, and then that's the time you settle down. Kasi pag nag-settle down ka na, you have to grow more maturely. Kasi ibang chapter na naman ng buhay ang haharapin mo, mas malaki. And that is forever na, for life na yun eh. Yung halimbawa, pag buhayin mo pamilya mo, ando doon na eh. You as a father, no, as a husband, as a lolo, and everything, ando doon yun. The same with the mother side. So sana na-gets nyo, and this is the real talk of Phoenix Heart. Good evening po sa inyong lahat.